Yes. So, praise the Lord, ay may tutuloy tayo ulit itong ating pag-aaral sa New Testament survey. At bago tayo mag-start, lumuhod muna tayo at manalangin. Heavenly Father, maraming salamat at narito muna ka na naman kami na magtipon-tipon para ituloy, Lord, pag-aralan ng overview ng New Testament. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na kahit sa online, Lord, mapag-aralan namin, ma-equip namin ang aming mga sarili para sa mas malalim na kaalaman, Lord, sa mga salitang sa pag-communicate mo ng kung sino ka. At bless mo, Lord, ang aming lesson. Hinihiling namin ang Holy Spirit na bigyan kami ng kaunawaan at buksan ang aming imagination, ang aming understanding sa mga nangyayari nung naisulat ang aklat na ito. Bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga wala sa amin at mga hahabol lang sa YouTube later, bless mo, Lord. Gamitin mo ang lesson namin na mas lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Maraming salamat. Ang hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nandito tayo sa naka-session tayo ngayon for session, I think this is session 5. And dito tayo ngayon sa Book of Luke. Doon sa previous na studies natin, doon sa Book of Matthew, na pag-aralan natin na itong aklat na ito ay intended for the Jews. And itong nagsulat si Matthew, ang goal niya ay to emphasize the kingship of the Lord Jesus Christ. And napag-aralan natin na dahil Jews ang mga kausap niya and he is presenting Jesus Christ as the long-awaited King and Messiah, he needs to quote as much as possible scriptures to prove na hindi lang siya kung sino dyan na kung sinong nagclaim na Messiah. O yun, but he is the one being foretold on the scriptures. So napag-aralan natin and well presented yung task na binigay ng Panginoon kay Matthew na ipakilala ang Panginoon as the long-awaited Messiah and King. Talagang he presented it well. And then sa pangalawa, napag-aralan natin last time, si Mark naman, a mestizo, a Gentile Greek guy, presented the Lord Jesus Christ as the servant, the servant of God na pinadala niya para pagsilbihan ang mga kalooban ng Diyos Ama sa mundo natin. And he presented also ito to the Greeks, Romans, to the Romans particularly. And then itong pag-aaralan natin ngayon ay yung pangatlong presentation ng kung sino ang Panginoong Hesus. And ito naman, Dr. Luke is presenting the Lord Jesus Christ as the perfect man. Yung tao na what does it look? Ano ba ang itsura ng isang taong hindi nabahiran ng kasalanan? So parang binibigyan tayo ng a gist, a glimpse kung sino si Adam noong bago siya bumagsak. Ano yung mga katangian niya? Paano ba ang perfect man? And sa pamamagitan ni Luke ay nai-portray sa atin ang perfection ng Panginoong Hesus. So, ayan, ang pag-aaralan natin muna ngayon, kikilalanin natin itong mga nagsulat. And sa pamamagitan ng details, maiintindihan natin ang mga perspective na kino-communicate niya. Kasi mostly, itong mga magsusulat, colored yan. Kung ano yung backgrounds nila, ano yung mga pinanggalingan nila, mindsets nila, of course, may kinalaman yan sa the way na ipakilala nila ang Panginoong Hesus. So mapapansin nyo rin, sa dinami-dami ng pastor,
isang text, isang book, magsesermon, minsan iba't iba yung highlight pag nagsermon. Kasi naihahalo natin yung ating backgrounds, mga perspectives natin, mga pananaw natin sa buhay, naihahalo natin dyan yung mga sermon natin. So may play rin doon. So, it is Luke na pinili ng Panginoon to present this sa atin, ipakilala ang Panginoong Jesus. Kaya, bakit kaya pinili ng Panginoon si Luke? Ano yung mga background na nasa kanya? Na sa tingin ng Diyos, mas mai-highlight niya, mas makatulong para mai-portray ang Panginoon sa atin ng mas malinaw as the perfect man. Okay? Ito yung mga information na nalalaman tungkol kay Luke. So, of course, sabi dito sa manual natin, walang masyadong question or arguments ang mga scholar regarding sa authorship ni Luke. Kasi very clear sa material, very clear dito sa sinulat niya na in-identify niya kung sino siya. Na-identify niya yung details niya na nagsusulat. So walang question dito, hindi kagaya ng ibang books, for example, the book of Hebrews daming away kung sinong nagsulat yan. Sinasabi nila si Paul, si Apollos, iba't iba yan. So yun, isinulat niya itong dalawa rin kasi itong sinulat niya. Part 1 is the book of Luke and part 2 is the book of Acts. So Luke, Acts, magka-partner ito actually. Volume 1, Volume 2, magka-continue itong book na ito. So, ayan, from the scripture, na-identify that he is a physician, isa siyang doktor, and palaging kasama sa aming travel mate ni Paul. So, yun yung na nakikita natin dito na information sa kanya. Okay, dahil isa siyang doktor, most likely, he will speak from the perspective of a physician. Gumagamit siya ng medical language, gumagamit ng mga technical vocabulary. Pag nagbabahagi, nagsusulat siya, ine-explain niya kung sino ang Panginoong Jesus. So actually, in this portrayal, itong book na sinulat niya rito, yung The Third Gospel, may 50 common words na ginagamit siya, ginagamit niya na hindi mo makikita sa ibang New Testament. So may identified sila ng mga terminologies na ginagamit niya na sa kanya, siya lang ang gumagamit ng mga terminologies na iyon. So regarding Luke, may marami ring record from other books of the New Testament kung sino siya at na-identify siya bilang yung kasama ni Paul lagi sa pagbiyahe. So, nabanggit ko last time na bakit kaya siya yung handpick ni Paul. So, maybe kailangan ni Paul yung doktor. Kailangan niya hindi natin alam kung anong mga sakit ni Paul. So, parang ganun. But most likely, it has something to do with the profession of Paul. So, ayan. Acts 16:10. Sa Acts 16:10, nabanggit doon yung mga kwento ng mga biyahe nila. Acts 24-6, Acts 28:16, even Colossians 4:14. Makikita natin dyan na na-identify si Timothy yung samahan ng dalawang itong lingkod ng Diyos. Now, yung dalawang aklat na sinulat niya, itong The Gospel of Luke and the Book of Acts, the Acts of the Apostles, or more accurately, the Acts of the Holy Spirit through the Apostles, sa buong Christendom during that time, sa first 100 years hanggang sa 200 years ng church, lahat ng mga churches, lahat ng early church, they unanimously confirm that it is Luke who authored those book. Now, sino siya? Sino si Luke? May mga records from Eusebius. Itong Eusebius mga church fathers tong mga to.
mga sumunod na mga leaders ng church na binabanggit na Luke is from the Antioch of Syria. So meron pa rin yung mga lugar na yan ngayon, most likely iba yung pangalan, but these are prominent cities during those time. So hindi siya Jew, so Gentile siya, Greek background. Nabanggit yan sa Colossians chapter 4 verse 11 and verse 14. So na-identify doon na Griego siya. Griego. And na-identify rin sa Colossians from the same book, Colossians chapter 4 verse 14, that he is a doctor or a educated person in the field of the science of medicine. So, ayan. Kasi doon sa Colossians 4:14 nabanggit doon na Luke, the beloved physician, and Demas greet you. So, ayan. So, binabati kayo ni Luke, ang minamahal nating doktor, at ni Demas. Yan yung nabanggit sa Colossians 4:14. So, physician. So, ayan. Bilang isang nagtapos sa pagiging doktor, makikita natin na natatangi siya, may katangian siyang naiiba sa 12 apostles. So, kasi yung 12 apostles, mostly mga uneducated itong mga to by the sciences. So, of course, basic education ng Jews, reading and writing, they know that. Pero mostly Galilee. So makikita mo na hindi sila mga prominent, hindi kagaya ni Paul na from the school of Gamaliel, hindi natin may kukuhan sila. So mapapansin mo rin na even itong mga apostles nung nagsulat sila, very limited yung sinulat nila, of course, with the exception of Matthew. So karamihan na sa kanila mga fishermen, mga common na tao. So yun yung distinction niya, kaya medyo iba rin yung presentation ng pagkasulat niya. So regarding historical records, makikita natin na mas detalyado siya. So kung mapapansin natin, makikita mo sa sinulat niya sa Luke 1 verse 5, 2 verse 1, hanggang 2, and then 3, verse 1 to 2. Makikita mo doon na may mga the same na tinutukoy ng ibang writers of the gospel, nina Matthew, Mark, and John. Pero mapapansin mo na detalyado pagdating kay Luke. Binabanggit niya ang yung mas specific yung mga dating niya, yung pagbanggit niya sa specific. So detalyado talaga yung pagsusulat niya. So alam mo naman ng mga doktor, bubusisihin nila ang lahat. Ganun pag nagdadiagnose ang doktor. Kailan pa yan? Kailan pa nilalagnat? Anong mga tinitake ng anong pinainom mo sa kanya? Ano yung mga nakita mong symptoms? Mga detalyado sila pag represent ng kwan. Of course, di lang sila buti nga hindi siya nagsulat na kagaya ng pagre-reseta ng doktor eh. Hindi ko lang alam kung paano ang penmanship niya dito. Pero yung doktor, hindi natin maintindihan yung sulat niya, nakakaintindi lang yung mga pharmacist. But of course, pag detalyado yung pagkakabigay niya ng sinulat niya. So, and technical by design, maganda yung pagkakasulat niya, orderly, at binanggit naman ni Luke yun na ang pinaka-goal niya chronological order, maayos na presentation. Okay? And then, mapapansin natin na sa lahat ng nagsulat ng itong gospel, si Matthew, Mark, saka si John, kasama siya. Sa lahat ng apat na writer na ito, kapansin-pansin yung kwan. Diin ni Luke, pagdating sa mga healing ministry of the Lord Jesus Christ. Siyempre, pag doktor ka, ang napapansin mo, mga detalye ng medicine. So, mapapansin rin ng ilan,
pag akong nagtuturo, minsan, mas detalyado ako sa mga structures, mga detalye ng, mapapansin ko yung ibang detalye rin na base rin sa education ko. So, most likely si Pastor Dennis ngayon, kasi nag-aaral ng agriculture, baka mas maraming nababanggit sa agriculture to ngayon. Kasi mas diin yung pansin niya ngayon sa ano tawag doon? Course mo? Agro-entrepreneur. So, businessman, agriculture. Ito yung so si Pastor Dennis, mas maraming magagawang sermon yan na look at the seeds. Mga ganon, kapansin-pansin sa kanya yung mga yon. So, si Luke, mas detalyado, mas dinidiinan niya yung mga details ng pagpapagaling ng Panginoon. Ginagamit niya yung mga word na to heal, healed, healing. Pagbibilangin mo yon, kahit pagsamasamahin mo yung tatlong gospel, mas lamang pa rin yung dami ng pagbanggit ni Luke sa mga ito. So, it has something to do with the profession. So kaya kung tatawagin ka ng Panginoon, bakit ako, Lord? There is something in you that perfectly fits yung gusto ng Panginoon na presentation ng gospel. Presentation. Gagamitin ka niya, lahat ng background mo, lahat ng karanasan mo sa buhay, integrated yan. And in His wisdom, He needs you. So, kaya ang Panginoon, He calls us all to be witnesses. Witnesses of the Lord Jesus Christ. Kasi every one of us gives a different facet of the presentation of the gospel. So, parang diamond yan. Maraming kanto-kanto. And everyone, pag pinagsama-sama mo, you have a different perspective based on your experience that can highlight the Lord Jesus Christ better. Okay? And most likely, you can address yung mga kapareho mo ng background or experiences, mas nakaka-relate sila sa'yo kapag tinuturo mo yung ganun and may certain crowd na maa-address mo. Ano bang nalalaman natin regarding kay Luke? Most likely, yung possible na he is a son of faith ni Apostle Paul. Most likely a product of the ministry of Paul. So, sa Luke 1:2, nabanggit rin doon, very honest siya na hindi siya eyewitness sa mismong pamumuhay ni Kristo dito sa earthly ministry kasi he is a Gentile. So most likely he is not in Jerusalem or in Israel during this time, but he is a researcher. Yung doktor nga, matutuntun niya yung background ng sakit mo. Mai-explain niya kung anong nangyari. Most likely si Pastora Imelda, pagkakausap niya yung doktor niya, kayang tuntunin ng doktor kung anong dulot. Anong dulot yun. Trace back nila yan. So, dahil he has that education, he knows how to research. Yung Sunday school teacher namin sa church, si Kuya Dexter, Architect Dexter Gullon, napansin ko noon, pag nagtuturo siya, he always highlight na, lagi niyang binabanggit na wala kasi akong background sa biblical studies. So parang may sense of low self-esteem siya pagdating sa area na yon. Hindi ako nag-aral ng Bible school, wala akong background. And napansin ko yon na yun yung nagpapahina sa confidence niyang magturo. And then one time, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, alam mo Kuya Dex, sabi ko, noong pumunta ako sa seminary, ang unang pinag-aralan namin, ang unang tinuro sa amin, how to read a book. Pambira, nasa masteral level ka tapos how to read a book. Na sa glimpse mo makuha mo kasi it's not about what is written, but you analyze the thought of the one writing. So yun yung how to read a book. And then, kunti lang naman tinuro,
ng mga teachers sa classroom. So lahat ng sinasabi ko pag nagpe-preach ako, hindi binanggit ng teachers yan. But ang itinuro nila sa amin, the pattern of how to research. So, alam namin kung itong nire-research namin, alam namin yung tinatawag na first resources, second resources, hindi nila tinatanggap ang Wikipedia na resource, mahina yan. So, ayan, hindi magandang sources yan. So, yun yung kanya. Kasi minsan, direct tayo sa Wikipedia, yun yung madaling i-access eh. So, in-explain ko sa kanya na, Kuya, you are a masteral level. Hindi man biblical yung pinag-aralan mo, hindi man Bible yung pinag-aralan mo. But just the same as masteral level, pinag-aralan mo ang tinuro talaga sa amin na nasa masteral level how to do research. Ang application lang sa iyo on the field of engineering and architecture, but you know how to research. Now sa akin naman, of course, nagtutok ako but in the focus of biblical studies. Yung I don't know kung nagmasteral si Pastora Imelda, but sa kanila, yung field of education rin nila. But we know how to research. Yun yung explain ko sa kanya. So, actually, kuya, sabi ko sa kanya, maraming nagtataka na bakit ang galing mo raw magturo. Sa Bible school, ang ituturo nila mismo sa Bible school kasi minsan, anong ituturo? Ano yung pinaniniwalaan natin? Kaya minsan nakakahon tayo sa tinuro nila. Pero yun yung brinake nila nung pumunta kami sa seminary. You research what to teach. Hindi yan ibibigay sa'yo na canned goods. You read the scripture and you analyze it. So hanggang sa dumating yung punto na huwag kang ma-insecure sa pankoya because you know na yung ni-research mo primary sources yung mga gamit mo. You know na strong yung mga argument mo kasi alam mo yung mga support, nag-research ka and you know the background of these people na pinag-researchan mo. So you have a very strong argument. So yun yung sabi ko sa kanya. Mula noon nakita ko yung confidence niyang magturo. Hindi na niya binabanggit yon. So naa-amaze ako pag nagtuturo siya minsan and then pag sinusundan ko talagang well-researched yung mga kanya. So yun yung meron sa masteral level na kwan. So keep on learning. So makikita natin na si Luke hindi siya master Luke. Dr. Luke ito. Mas mataas sa masteral to. Doctorate yung pinuntahan niya. So, doctor in medicine. Yun yung ang masteral kasi +3 ka lang. Bachelor is around 4 to 5 years. Plus magdadagdag ka ng masteral na 2 to 3 years. Yung doktor mas mataas pa So kaya ang doktor mga nasa around 10 years. So, kaya ang mga pare kumukonsumo sila ng mga around 10 years sa pag-i-study. Actually, ang mga pare, doctorate yung mga yan. Nasa level sila ng doctorate. Hindi ko lang alam kung anong doctorate nila, psychology, biblical studies, theology. Hindi ko lang alam. But pare-pareho lang na they know how to research. So, ito si Dr. Luke. Sinasabi niya rito na he was not an eyewitness of Christ in his earthly ministry. But sigurado tayo dito na nag-consult siya kay Mark na nag-research, nag-consult siya kay Matthew na nag-research, and then pumunta rin sa mga taong eyewitnesses mismo ito na nagdo-document. So yun, most likely he was converted in Antioch or pwedeng sa Troas, sabi ng kwan. Kasi may other manuscripts na nahanap nila na version ng Acts 11 at yung pagkasabi doon and siyempre si Luke ang nagsusulat dito sa Acts and sa Acts 11:28 based on that manuscript ang sa pagkakabanggit doon and there was a great rejoicing and when we gathered together, mark that word, we, isinali niya yung sarili niya. So nandun siya. One of their numbers named Agabus is Pope. So nung nagpa-prophesy si Agabus kay Paul
na sinasabi niya, pag pumunta ka sa Jerusalem, gagapusin ka doon. Ganito yung gagawin sa'yo. So si Luke nandun mismo. So kaya ito yung word na we, parang nagpapahiwatig yun na pwedeng doon siya na Kristiyano sa area ng Antioch or Introas. Kasi doon mo masisimulan yung isinali niya yung sarili niya. So hindi na lang siya nagkwekwento, bahagi na siya ng kwinekwento niya. Okay? Yung pagbibiyahe ni Paul, occasional na sumasama siya. So, naugnay siya una kay Paul doon sa Troas, second missionary journey. Nabanggit yan sa Acts 16:11. Sinamahan niya si Paul sa pagtungo sa Philippi. Ito, matawa kami ng classmate kong taga-Ghana. Kasi sa dinami-dami ng seminary sa mundo, bakit sa Pilipinas ka pa nag-aaral, sabi nila. Tapos sabi raw ng, naintindihan ko na. Doon pala yung doon pala yung isang sinulatan ni Paul. Akala nila ang Philippi at Philippines iisa. So take note, ang Philippi ay hindi Philippines. But sinamahan ni Luke si Paul sa pagtungo sa Philippi. And then according sa record sa Acts 17, mukhang nagpaiwan siya sa Philippi. So maybe may assignment na pinagawa si Paul doon sa kanya. Mas kailangan siya doon and nanatili siya doon. And Acts 20 verse 5, mapapansin natin sa kwento doon na muli silang nagsama sa biyahe. So maybe nag-meet up na lang sila. So maybe sinabihan ni Philippi, sinabihan siya ni Paul na magkita tayo sa Central Station. Malapit sa Philippi, nag-meet up sila doon and then magkasama ulit sila sa missionary journey. So, ayan, from chapter 17, nagpaiwan siya doon. At chapter 20, they meet together and then they continued on the journey. Ano pa? Ang information dito. Makikita natin dito na most likely, itong si Dr. Luke was discipled by Paul. So si Paul ang pinaka-teacher niya sa understanding deeper on the faith. So makikita natin dito na based sa mga pag-analyze ng mga scholars sa scripture, tila pinadala ni Paul si Luke na kasama si Titus na magpadala ng sulat sa Korinto. So, nung pinadala yung sulat, ganito kasi ang system nila noon. Pag nagsusulat si Paul, pag nagpadala si Paul ng sulat niya, liham niya, yung scroll, hindi lang ipinapadala na paki-drop by nga, hindi kagaya ng mga Lazada ngayon na dadalhin lang yung ipinarcel lang dadating sa bahay. Hindi, pag sulat, ganito yung system. Pag magpadala ka ng sulat, magpadala ka rin ng tagabasa. So, ganun yung and they will read the script, hindi naman scripture to noon hindi naman nila alam na magiging scripture, sulat lang to mga to na pag may tanong sila, yung pinadala mong reader siya yung commentaries. Ito yung punto ni Paul dito. So yun yung kanila. So sa mga churches noon, kasi karamihan ng mga Christians during those times, dumami ang mga slaves. Marami ang churches na hindi educated ang mga tao and they need to put readers of scripture, expositors. So, ayan, ito kailangan nila yung mga professionals to do that. So, marami nababanggit sa text, mababasa natin minsan na may itong sulat, pangalawang sulat ni Paul sa mga taga-Korinto, sila ni Titus ang pinadala doon para ibasa at ipaliwanag yung mga intensyon ni Paul. So, ayan. Nabanggit kasi doon, the second, sinulat nila yung second epistle ng Korinto doon sa Philippi. And then, doon, sabi doon, the second epistle to the Corinthians was written from Philippi, a city of Macedonia.
by Titus and Lucas. So si Paul siguro dito, ang nangyari dito, dinidikta ni Paul yung gusto niyang sabihin, and then kinocompose naman ni Luke sa ni Titus. Ganun yung nangyari. So ang writers niya si Titus and Luke. And siyempre, tatanungin mo yung detalye. Anong ibig mong sabihin naman dito sa part na ito? And then, pag pumunta sila, ipapaliwanag nila yan. Okay? Mapapansin natin doon sa 2 Corinthians 8:18, mapapansin mo, mababanggit doon na naging sumikat si Dr. Luke sa church of dito sa Corinth, particularly in Macedonia. Naging influential siya doon. And maybe parang laging siguro sa mga churches doon naging mabentang guest speaker. parang ganun. Ganun yung pag-ikot doon. 2 Corinthians 8:18. And we have sent with him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches. So, lahat ng churches doon sa Macedonia, parang sikat siya. So, ayan. For example, sa mundo natin ngayon, taras tayo ng panahon, ang mga sumikat na mga preachers natin, there was a time na napakasikat ni Benny Hinn, sumikat si Morris Cirulo, and sino pa? Miles Monroe, sumikat rin si Pastor Rick Warren. Yung mga yan, there was a time na sa Pentecostal circle, ayan, Kenneth Hagin, ganon, sumikat yung mga, parang naging ganon si Luke dito sa Macedonian area. May sa text doon na nababanggit, and we have sent with him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches. So, yun. So, sikat sa church, sa mga churches ng Macedonia, itong si Dr. Luke. Nababanggit rin dito na itinuturing siya ni Paul na isang matalik na kaibigan. So, Colossians 4 verse 14. So, binabanggit ni Paul, ang description ni Paul sa kanya doon, beloved. So he is a dear friend. Papapansin rin natin doon na tuwing papalapit si Paul sa kaniyang lugar, laging kasama siya. So, laging sinasamaan niya si Paul sa mga malalapit na biyahe. So, yun. And sa last trip ni Paul sa Jerusalem, nabanggit to sa Acts 20 verse 6 to hanggang sa chapter 21. Nabanggit rin na kasama siya sa buong trip ni Paul papuntang Jerusalem. Ito na ata yung Agabus na sinasabi. Yung sumama siya doon. Sinamahan niya, na-prophesy na kwan papahirapan si Paul. Bubugbugin siya. Hindi ko alam kung sama ako, maghahanda ako ng first aid kit. Na-predict na nila yung mangyayari kay Paul. So, but actually, na-aresto siya doon, and then sinakay si Paul sa barko, dadalhin sa Rome. Kasi matalino itong si Paul. Pag nililitis siya sa baba, kaya niyang i-depensa. Lawyer si Paul Idinidepensa niya, inilolawyer niya yung, inaabogado niya yung sarili niya. And then, hindi nila makuha. Ini-a-appeal niya lagi yung case niya paangat. Hanggang sa umabot na Supreme Court. Sa Rome mismo yung kuwan. Magaling siya doon, at mapapansin natin sa kwento na noong sinakay si Paul sa barko na papuntang Rome, yung na-shipwreck sila, kasama si Dr. Luke doon. Acts 28 verse 2. Okay? So, nanatili si Dr. Luke doon sa Rome kasama si Paul habang nakakulong si Paul doon, and sinulat nila doon yung Colossians and even the letter to Philemon. So, ayan, marami-raming ugnayan siya. Talagang they are intimate friends with Paul. Yung nung makulong ulit si Paul doon sa Rome,
nung sinulat niya yung pangalawang sulat niya sa Timothy, kay Timothy. Yun yung akala ni Paul na mamamatay na siya. Kasama ulit ni Luke. So may we have friends like this na hanggang sa uling sandali nasa tabi. Ang hirap paghanap ng kaibigan sa panahon ngayon. So hindi mo lang napansin hindi na kayo friends. So ayan, hindi mo lang nakamayan hindi na friends. But ayan, makikita mo yung good friendship nila ni Paul. So nanatili siyang tapat na kaibigan kay Paul at samantalang napakarami ang hinuhudas si Paul. So nabanggit ni Paul to sa 2 Timothy 4 verse 11. Nabanggit dito yung mga dati kadikit kay Paul inabandona na siya. Pero si Dr. Luke is always there. Ano pa yung based on traditions, yung mga kwentong barbero, hindi siya sa scripture. Mga sabi-sabi sa mga church. Sabi nila, hindi na raw siya nag-asawa. So, nabaakan din gano'n. Baaks daw si Dr. Luke. So, sabi-sabi ito. Chismis lang. So, oral traditions. Di ba si Peter, binabanggit si Peter na ang pamatayan ni Peter ipinako siya sa krus ng patiwarik, nakataas yung paa. That is not written on scripture, that is documented on tradition. So parang sabi-sabi lang. So and isinulat rin nila pero hindi verified na information yung mga yon. But yun yung tradition sa kino-quote natin sa ang mga tradition kasi pwedeng nagiging hagiography, parang ine-exaggerate nila, so hindi mo makukuha yung tama ba o exaggeration. So hindi mo ma-identify. So baka grabe, Mike. Gapulang ta naladaw nga nag-asawa ka baaks ko na dan. So, ayan, he never married, sabi ng tradition. But this is not verified. So, sabi rin nila, nung namatay raw si Paul, bumalik siya sa Pilipay. So, hindi rin natin alam ito. Kasi wala sa scripture. So, sabi-sabi na lang sa mga churches. And pinaniniwalaan rin na namatay raw siya sa Bithynia of natural causes. So may medyo katandaan, lumakay mo siguro. But in their estimate, around 80 years old. So sabi rin ng ilan, sinasuggest rin nila na by age 80, ipinako rin raw sa cross. So ayan, magkaiba yung chismis. Alin dyan? So, hindi natin alam. But ayun yung mga traditions na nakukwento tungkol kay Luke. Now, balik tayo sa pagkasulat niya doon sa Gospel of Luke. Sa Gospel of Luke, sinasabi nila na nasusulat ito kasabayan ng Synoptic Gospels. So, hindi ko alam kung sabay-sabay silang nagre-research. Kaya halos pare-pareho sila. So, medyo anong natanong mo sa matandang yon? So parang nagbibigayan sila ng information, kaya tinawag na synoptic. Ang synoptic magkakahawig. So pag tatantyahin mo yung petsa, parang sabay-sabay silang nagre-research. So siguro sabi ni kay Matthew, doon ka mag-research sa Jerusalem mismo. Ako, pupunta ako sa mga cities na ito, susundan ko yung mga eyewitnesses na pumunta dito, na ikalat dito. Diba, nagulo yung Jerusalem Church nung nagkaroon ng persecution doon, nawatak sila. So, but the goal is to follow the eyewitnesses, to interview them. And then maybe, nagmi-meet up sila sa Jerusalem, or pwedeng nagmi-meet up sila sa Jerusalem para magbalitaan kung ano yung mga research nila, or siguro nag-Google Meet na lang sila. So, ayan, messenger, tawag-tawag na lang. So, wala namang ganun noon. So, most likely, may mga meetups itong mga ito. Kasi, according sa dating nito,
nasa pagitan ng 58 to 63 AD daw nasulat ito. Before rin ng pagkasira ng Jerusalem ito. So, most likely they sit together. So, parang di rin natin alam kung pinag-usapan nila ito. Because in the fourth prophecy, yung prophecy na ni Daniel, the face of the lion, the face of the man, the face of the eagle. So yung iba't ibang kwan dito, yung nag-usapan rin nila siguro. You research on this perspective regarding the Messiah, his kingship and messiahship. And magdo-document ako, magsusulat rin ako ng dissertation or thesis regarding his being the ideal man, the perfect man. So sinabihan rin nila si Mark na focus on his being a servant. Sinabihan rin nila na si John na ang i-research mo naman his godhood, yung pagiging Diyos niya. So ayan, so most likely sabay-sabay silang nagsusulat. So approximately itong Gospel of Luke, kino-cover niya ang 35 years of history ni Jesus Christ. So mapapansin mo rito na mula kapanganakan hanggang sa pagbabalik sa kalangitan. Sinasaklaw niya lahat yung buong pagkatao ni Jesus Christ kasi i-highlight nga niya the humanness of Christ. So detalye siya. So nagsisimula siya doon sa announcing ng kapanganakan niya, John the Baptist hanggang sa ascension. So cover niya lahat 'yon. So sabi, kaya kung i-analyze natin ito yung the most complete among the gospel kung tatalakayin niya. Kasi ang dinidiinan niya the humanness of Christ. So the humanness of Christ. So talaga i-cover niya lahat 'yon, yung panahon na tao si Jesus Christ. So, yun yung diniinan niya. Now, kanino siya nagsusulat? Sino yung ina-addressan niya? So, ito, very interesting ito. So, maraming haka-haka dito. Sabi nila, pwedeng specific raw yung sinusulatan niya. Pwede ring general audience. So, hindi makasigurado to. So, may bibati dito. Kasi, nagsulat si Luke, very specific kasi siya na sa bungad ng sulat niya may kinakausap siya na ang pangalan Theophilus. So so Luke 1:3, makikita mo sa Luke 1:3 na binanggit doon na Theophilus. So basahin nga natin yan, Luke 1:3. Mag-browse lang tayo. Sa Luke 1:3, binabanggit dito, umpisan ko na sa verse 1, sabi dito, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Verse 3, and with this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Sino si Theophilus na kinakausap? May kinakausap si Paul, may kinakausap si Luke noong sinusulat niya to. So specific person ang sinusulatan niya. So ito yung question. So pwedeng most excellent, sabi niya rito, kagalang-galang na Theophilus. So Reverend Theophilus. Sino ito? So ito yung mga haka-haka ng mga scholars na nagbabanggit. Pwede raw na si Theophilus ay isang Roman official. Or pwedeng governor or procurator, itong mga high ranking. Kasi pwedeng tao ito, specific, pwede ring imagery. Kasi ang ibig sabihin ng Theophilus from the word Theo
Theo means God, di ba? Theology. Theo means God. And then Philos. So, Philos is lover or friend. Yun yung, di ba yung iba't ibang klase ng love, eros, and then itong Philos, ang ibig sabihin lover of God. So Theo and Philos, lover of God. Pwede ring katang-isip yung tao na ang sinasimbolize nito ay lahat ng lovers of God. Lahat ng mga nag-respond kay Lord Jesus Christ, lovers of God, the followers of the way, the believers of Christ, na tinatawag niyang lovers of God. So pwedeng ganun na symbolic itong pangalan na Theophilus, pwede ring literal. So hindi nila ma-identify. Kaya sabi dito, pwedeng specific audience, pwede ring general audience. So, ito yung haka-haka nila. Kung sakaling specific person si Theophilus, pwedeng isa raw siyang Roman official, governor, procurator, kasi ginamit ni Luke yung title na most excellent. His Excellency, tawag natin kay Ferdinand Bongbong Marcos. We call them His Excellence. His Excellency. Anong tawag natin kay Pope? His Holiness ba? Kasi dual si Pope eh. Hindi lang siya Pope, the Vicar of Christ. Siya rin ang president ng Vatican. Vatican is a city country. So, dignitary rin siya. So, ayan. Ano yung tawag sa kanya? His Holiness ata. So, ayan. But sa atin, mga president, His Excellency. So, yung parang paggamit niya nun, nakagalang-galang ito. So, most likely a governor of one territory. Iba rin na sabi nila, pwedeng nasa isang tao raw sa Roma na mataas ang katungkulan, na pwedeng nagtatanong kay Paul, sino ba tong Kristong to? Doon sa pagkademanda kay Paul, parang pinag-aaralan nila yung kaso ni Paul, and then gusto nilang magkaroon ng information kung sino ba tong pinapangaral nito. And then si Luke was given a task to summarize the story of this person or God or itong taong ito na ipinapangaral ni Paul. So, pwedeng ganun raw. So, pwedeng humahawak sa kaso ni Paul. Paano kita iabogado kung hindi ko alam yung pananaw mo? So maybe they task Luke to write an orderly manner. Yung malinaw kung sino to. So, yan. Ayun, pwedeng abogado raw ni Paul, itong si Theophilus, na naghumihingi ng information. Kasi nasubukan ko sa pumasok sa kaso, kasi we are board of the mission and nagkaroon ng kaso, and then kami yung humaharap sa attorney. And then they ask information. Ano bang nature ng organization? Ano yung give us this information? Ano yung bylaws ninyo? Ano yung system? So we give all those information. Mamaya, pag kailangan na information, igagather na naman namin yung board, mag-uusap-usap na naman kami. So parang ganon, and then we provide that information ulit sa attorney. So pwedeng in the case of Paul, hiningi ng magistrate or lawyer ni Paul itong information na ito. So hindi rin natin alam na magiging scripture ito kung sakaling ito yung case. So ang sabi rin ng ilan, si Theophilus raw Gentile raw na mataas ang katungkulan, na under the influence of Luke or kay Paul sa Rome. Parang ini-evangelize nila, and he wants to know deeper about the Lord Jesus Christ. Na-convert siya sa faith, and marami siyang question regarding sa Panginoon. And then si Luke
eh gumawa siya ng sagot sa mga tanong na tinatanong niya. Sinagot niya ito. So siguro, hindi natin alam, siguro parang napakaraming tatanong nito, sagutin mo na nga lang ito. So hindi rin natin alam kung the book of Luke, anong tawag nila yon? Affidavit. Sworn statement. Affidavit is, ito yung maihahanda kasi maihahanda yung attorney ng mga tanong, parang interview, and then sasagutin mo yon. Yun lang, in a narrative form yung pagsagot ni Luke. So, and sunod-sunod yon. Saan siya pinanganak? Magbibigay yung attorney magbibigay yung attorney ng set of questions. And then sasagutin mo yon honestly. Actually, bago mo sagutin yon, mamamanata ka na you tell the truth and nothing but the truth to help me God. So parang gumagawa ka ng affidavit, sworn statement. Okay, so pwedeng ganon daw. Pero pwede rin na disciple nila Luke at Paul ito na gusto niya lang magkaroon ng detalyadong understanding regarding who the Lord Jesus Christ is. Pwede rin na noble, patron of Luke, sabi nila, na sinabihan si Luke na gumawa kayo ng magsulat kayo ng document dito na gawa tayo ng a clear story of who the Lord Jesus Christ, and finand niya yung writing ng books. So ganun kasi yung mga publishers minsan, na nalaman ko ito kay Pastor Miles Monroe. I've heard in one of his preaching na binabantayan pala ng mga publishers yung mga preaching niya. Pag nagustuhan nila yung preaching niya, tinatawagan nila si Dr. Miles Monroe and sinasabi nila, gusto namin yung preaching mo na yun, write a book about this. And then, we have editors. You give us a more profound explanation of that concept of what you preach. And then we produce it as a book. So pwedeng ganun rin. Narinig niya siguro yung preaching nila Luke at Paul, and then he funded a write-up. So parang ganun. During an early publisher. Yan. Ano pa? Sinasuggest rin ng ilan na pwede rin raw na tatay-tatayan ni Luke ito na isang Griego. So pwede rin raw ganun. Pwede. Wala namang, ito mga haka-haka ng scholars. So yun, pagdating sa aklat, dalawa yun, pwedeng specific na tao or pwede ring general audience. All lovers of God. Theophilus. So, ayan. Okay? In general sense, nasusulat ito, Greek yung audience niya. Greek yung audience niya kasi yun yung perspective na ina-address niya. So, sino ba tong mga Greeks? Ang mga Griego, they want to become noble. Yung parang the aim for the ideal man, the perfect man. May naka-follow ako sa isang itong mga Greek philosophies nila na parang pinag-uusapan nila yung philosophy, how to become a man, yung wisdom. Yun yung naka-follow ako sa isang page na yun ng and then they quote Eusebius, they quote different wise in the ancient time, the wisdom because they aim to become a perfect man or they aim to a wise man, parang ganon. So perfection, yun yung goal ng kaya pag-aaralan mo ang art ng mga Griego, art, religion, literature, mapapansin mo na yung ideal man ang nila. So, parang aiming to become wise, aiming to become practical in life, aiming to become a good model in life. Yun lagi yung gusto nila. So, yung ideal man in the concept of the Greek is different from the Roman. So, kaya sinasabi nila na this is more for the Greeks, not the Roman. Diba si Mark, last time yung pinag-aralan natin is to the Romans. So, ito naman to the Greeks. So,
The ideal Manda is a man of beauty, wisdom, and grace. And ito yung ito yung pinortray ni Luke. Napakaganda ng kwento ng buhay niya. Punong-puno siya ng wisdom. And at the same time, punong-puno ng grace. Yun yung pinoportray ni Luke dito na it is very appealing sa mindset ng mga Greek. Okay? Of course, Luke is Greek himself. Kaya alam niya yung alam niya yung mga passion ng mga Griego, yung Greek world. So, educated pa man din siya. So, akma yung background niya regarding dito. So, nag-travel si Luke and tumambay siya ng tumambay kasama si Paul. Marami-raming kape ang tinumba ng dalawang ito. So, they minister hand in hand. Kasama silang nagmi-ministro. And mostly lahat ng, kung papansin mo yung mga biyahe nila, mapapansin mo na Greek world lagi yun. Maraming sakop ng Greek world ang tinarget ng dalawang ito. Bakit sinulat ni Luke itong aklat na ito? So, nababanggit yung binasa natin kanina. Dalawa yung purpose ni Luke dito. So, kasi binanggit mismo ni Luke yung pinaka-goal niya. So, yung ulitin natin basahin yun. I will use the NIV. Subukan ko ang gamitin yung the Message translation. So the Message translation, sabi dito, so many others have tried their hand at putting together a story of the wonderful harvest of Scripture and history that took place among us, using reports handed down by the original eyewitnesses who served this word with their very lives. Since I have investigated all the reports in close details, starting from the story's beginning, I decided to write it all out for you, most honorable Theophilus, so you can know beyond the shadow of doubt the reliability of what you were told. Okay? So, yun yung sinasabi ni Kwan. I write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So may kino-confirm siyang itinuturo. So una, to set forth a well-researched and orderly account of the life of Christ. Yun yung unang goal ni Dr. Luke dito. At ang pangalawa, to strengthen the faith of the believers in Jesus, affirming that their faith rested on a solid historical fact. So yun yung pangalawang goal na talagang itong pinaniniwalaan natin, reliable ito. Tama ito. Hindi kwentong barbero ito. These are verified na talagang itong faith natin legit ito. Yun yung kanya. So, sa panahon natin ngayon na maraming fake news, daming sinasabi. Hindi mo na alam kung sinong paniwalaan. So, may nakita akong post kanina regarding kasi yung kung anong gulo ng politics natin, ganoon rin ang gulo ng politics ng US. So pinoportray nila na si Pope, maraming kaharap na mga president ng other na countries, at pagdating itong presidenteng ito, si Pope sa si Zelensky, nagkamayan sila and then nakangiti si Pope na naka-eye to eye sila. Halos mga dignitaries, mga world leaders. Pero pagdating kay itong president ng US, nakamirogrog ni Pope. And then sabi nila, nadi-discern raw ni Pope yung masama ang budhi. Tapos may nag-post sa baba, may pinapalabas ka namang hindi accurate . Tapos kinat niya rin yung video, may part rin pala na nagngingitian sila at nagkakamayan ni Trump. So, hindi mo na alam yung kasi i-alter lang nila ang isang information. Fake news na yun, sabi natin. Dapat, kaya sabi natin, full gospel.
hindi part gospel. Yung tinitingnan natin, binabalanse natin lahat ng information, at yung lahat ng information na nandun sa scripture, yun yung bumubuo ng ating pananampalataya. Kaya full gospel. Hindi ka lang kumukuha ng isang bersikulo at yung doktrinang mong yun, tinadyak mo na lahat ng ibang tinuturo ng Bible. Binabalanse natin lahat. So kung gaano karampant ang fake news, fake information during their time, during our time, ganun rin sa time nila. So mapapansin mo sa world natin ngayon, at ito, napapansin ko ito, mapapansin natin lahat. Maraming ministries na exaggeration. Ayoko yung ganun eh. Yung parang lahat ng ginagawa anong tawag na hype, in-hype lang lahat. Ganun ang nakukuha ako minsan eh. Pag gagawa tayo ng crusade, the blind eyes will open. The lame will walk. The mute will talk. Hyping na yun eh. Hyping na yun. To gather a crowd. Totoo. Makapangyarihan ng Diyos. Pero alam mo minsan, naasar ako minsan, kasi lumaki ako sa church, and nakita ko ang lahat ng pangha-hype. And yun rin yung parang nagsawa na ako sa kasasabi nila ng mga kwan. Kasi ang daming ganun na advertisement, wala naman ako nakikitang gumagaling. May nakita ako, lumakad eh. Tinanong ko yung kapamilya nila eh. Hindi, nakaka-practice talaga yan na maglakad, pero hindi lang nakakatagal. Kaya in my philosophy in ministry, ayokong iniha-hype ang Panginoon. Kaya yung prayer ko, Lord, kung nagpe-preach man ako, may ginagawa man kaming ministry, magpagaling ka kung gusto mo. Yung nagpe-preach kami, may gumagaling doon. Nag-worship kami, may gumagaling. Kaya yung youth camp, tuwang-tuwa ako doon because we never, hindi pastor yun, nag-call siya ng altar. But the Holy Spirit moved na. Kaya minsan, kahit ako yun yung napansin ko sa church na puro hyping na. Hindi na rin naniniwala ang marami. Kasi parang sa Book of Proverbs, para tayong ulap na napaka-dark na ulap tapos wala namang ibinagsak na ulan. Kaya I always pray na Lord, bring back the days of Acts. Yung nag-hype ba si Paul? Si Paul nga walang pakialam nga eh. Di ba may na-demon possess yung manghuhula? Tapos sinasabi ni yung manghuhula, ito mga kuwan, ito yung mga lingkod ng Diyos, makinig kayo sa kanila. Hindi niya hina-hype ni Paul yung sarili niya eh. I did not come with nice words. I did not come with eloquence. But I come with the power of the Holy Spirit. Hindi nga pinapansin, nairita lang si Paul eh. In the name of Jesus Christ. Rebuke niya yun. Wala na, hindi na makahula. So, ayun. Ito yung napansin ko sa lahat ng church. Hype tayo ng hype at hindi naman natin na i-demonstrate. At mas lalong nanghihina ang pananampalataya. Ang goal, ang philosophy behind naman ng pangha-hype ng maraming ministers, para raw ma-boost yung faith. Iba rin ang paniniwala ko eh. May faith ka o wala, kaya kang pagalingin ng Diyos. Ito ba yan? May faith ka o wala, kaya kang pagalingin ng Diyos. Naniniwala ka o hindi, kung gusto ng Panginoon na i-demonstrate sa iyo, pagagalingin ka niya. And I believe this God na He is so powerful. I do not need to hype Him. I just teach the gospel. This is who He is. Ask. Simply ask from Him. And in the secret place, pag nag-iisa ka, you will know He worked in your life.
you will know He is answering your question. So ayan. So actually lumaki ako sa church and ayun, nagsawa ako sa ganun. Yes, Pastora. Pastor, Yes, Pastora. agree ako sa iyo. Yung kapag talagang kumilos si Lord, kikilos talaga 'yan. Opo. At saka may mga kasi may mga ministers na nag-claim ng mga sila yung mga Church of Deliverance, sila yung mga Church of Healing, parang ganun ba? Opo. Hindi masama yun, Pastor, pero Okay naman po. hindi masama yun, pero for me, my own opinion, they already get the glory ba na they are the healer. Parang ang labas doon sila yung nanggagamot. Tapos pag nag-aano sila, dalhin mo doon sa church namin kasi ito yung ganyan. Sabi ko, no. Hindi naman isa ang Diyos na kung healer siya sa church niyo, healer din siya sa church namin. Ganon. So, parehas lang yun. So, in other words, parang yung claim natin na at saka ikaw yung may mga ministers na nagke-claim na may gift siyang ng healing. Correct naman. Hindi rin ako against doon kasi that is the spiritual gift. Pero we should not boast on that. Kung meron man, there are mga exceptional na issues wherein pwede mong masabi yun, but not in a way na i-boast mo. Ganon na may gift siya sa healing, may gift siya sa kasi hindi nga bad yun hindi bad yun. But at least let God be glorified and people will speak on that. Amen. Diba? So ganon. So correct, agree ako sa iyo, Pastor, nga ang Diyos kapag kumilos yan, wherever it is, when, what, and who, kahit saan, kahit anong oras, kikilos yan, and the Lord is to be praised, di ba? Ang nakakalungkot minsan, Pastora, yung ibang ministry, kung nagpa-function man ang Panginoon in that grace sa ministry nila, they use that to put down others and to uplift. Parang ganun nga. Parang ganun nangyayari. At saka yung they compare dito nga simbahan nyo di amo mi simbahan, in fact wala nga siyang commitment tapos kung pumupunta siya sa church to observe ganyan siya pero wala nga siyang talagang tunay. There are some Christians na ganon and there are also believers na apanda ipasindayag DJ Aramide. Of course, that is a testimony when God heals. That's also a good testimony. Oh, yeah. What I mean there is, adangay di gamin i-boast da di church da na ito nga church kastoy na. Well, praise God. Pero in a way na hindi yung church, yung pangalan ng church nag-glorify. Ganon. Yun yung we always nakakatakot yan kasi itong Diyos natin, we know na He does not share His glory. So yan, ang goal ni Luke sa pagsusulat dito, sabi niya, to strengthen the faith of believers in Jesus, affirming that their faith rested on solid historical fact. Yung kanya ito yung nangyari. Kinikwento niya lang yung nangyayari, and then hindi niya hinahype si Jesus. Ikwinekwento niya lang yung nangyari. Kaya yun yung kagandahan ng personal testimony. Ang ikwinekwento mo, yung nangyayari sa buhay mo,
na hindi mo hinahype ang Panginoon. Totoo yan, kasi nanalangin ako and pinagaling ako ng Panginoon. You just simply story. And the Lord will confirm to that person na, bakit siya, Lord? Humiling raw. Hindi pinagaling mo. And when he prays, nagkakaroon rin ng testimony. So, yung testimony natin, personal testimony natin ngayon, ang nangyayari na hindi gano'n. Kasi pinapattern natin minsan Totoo, the Lord heals. Pero how are you sure na he will heal again dito? May biruan kami sa seminary noon. Napansin ng mga classmate ko na sa mga crusades, ang dami na altar call. Kaso ilan ang gumagaling. So, kung may 50 ang nagpaharap, may 1, 2, may 5, mga ganun na gumagaling. Nagbibiruan sila sa, ewan ko kung blasphemy to. Alam mo na sa seminary, mga practice praise and worship kasi yun. So, nagbibiruan sila. Come to the front. Sinasali nila minsan yun. Di ba, praise and worship, nag-adlib, ginaya, kahit yung adlib ni Don Moen, adlib ni Ron Kenoli, ginagaya. Yun rin. Come in front, all those who are sick, and let's see who is the lucky one. Sino raw ang maswerte na, di ba may pananaw sila sa kwan, may pananaw sila sa scripture na kwan, may bababa raw na angel sa pool, and then iburan na dyan danom. And then yung unang makakatalon daw ron, gagaling. Yun yung kanya yun yung brinake ng Panginoon sa kanila na pamahiin. Kasi yung ilang taon na siya nandun, dahil paralyzed siya. Pag nagrubwat nga tumpak, naunaan mo na. Pero the Lord Jesus Christ was there and broke that na di mo naman kailangan magipag-unahan And the Lord healed him. So parang ganun na. So yun sa akin in my faith, there are times na I pray and the Lord really heals me. There are times rin na gradual yung healing. Pero I'm healed. There are times rin na I need to go to the hospital. But still I get whole. So parang ganun na hindi mo wag mong i-manipulate ang Panginoon. Wag mong i-manipulate ang Panginoon sa gusto mong paraan niya. Kasi kahit pag panonoorin mo yung pagpapagaling ng Panginoon, iba't iba yung paraan niya. Meron yung dinuraan niya yung lupa and then gumawa siya ng putik and then nilagyan niya ng maskara yung and then sabi niya pumunta ka sa dito, maghilamos ka doon. So hindi naman ganoon lagi ang ginawa ng Panginoon. Iba't iba yung and we cannot manipulate kung anong ginawa ng Panginoon dito. He remains a healer. Pero hindi laging ganun ang gagawin niya. And sometimes we force God to fit on our our desires. So again, Lord, you can heal me with just a snap. But bakit ako nagkasakit? Yun yung minsan tinatanong ko yun Or bakit mo hinayaan itong sakit na ito? May kino-communicate ka ba sa akin? Lord, kung may kino-communicate ka sa akin, ipaunawa mo na sa akin yung lesson na kailangan kong matutunan para gumaling na ako. To shorten the agony. Parang ganun yung mga ko minsan. Kasi I experience sometimes, I pray and pain literally disappears. Hindi mo kailangan ng paracetamol. But there are times rin na while praying, the Lord will give you an idea na gagawin mo. The Lord will lead you to go to the hospital. The Lord will, may mga time rin na the Lord will just give you an idea na home remedy. Sometimes it's just the obedience. You pray to the Holy Spirit and may mga instruction ng Holy Spirit. The point there is obedience. Kasi may pinagaling siyang ganon. May mga pinagaling rin siyang instant. But yun, we build our faith
gagaya ng desire ni Luke na it is rested on historical fact. Hindi siya hype. And minsan kahit tayo hina-hype natin yung faith natin, at dahil hindi nangyari yung pag-hype natin, do you think we strengthened the faith? Or mas lalong humina yung faith? Ayun yung minsan sinasabi ko sa kaka-hype nating mga pastor minsan, because I myself was hyping before. Sa kaka-hype natin at hindi nakikita ng tao, all the more, may alam ako dyan sa paligid a pastor came and the Lord will heal you. Hindi ko alam kung genuine prophecy or the Lord will heal you. Hanggang ngayon hindi gumaling yung tao hindi na nagsisimba yung tao Sa pangha-hype ba napalakas natin yung faith niya, or mas lalo na hindi naman pala totoo yung sinasabi nila? Kaya pag nagtuturo ako regarding healing sa kwan, sabi ko, the Lord is gracious. The Lord is gracious. Lumapit tayo sa Kanya. Pero may mga time rin na nililid ako ng Panginoon na I really speak in prophecy. I really rebuke the sickness. Kasi yun yung leading ng Holy Spirit. I really, yung name it, claim it, yung I really decree it. Kasi nililid ako ng Panginoon. So yun yung sensitivity na may mga times rin na ang walang leading ang Panginoon. And ang ini-emphasize ko is God is gracious. He is approachable. When we come to Him, He listens to us. So, yan, pinapatanggap ko sa Panginoon para walang dahilan na hindi ka makalapit. Then yung pinag-pray namin, kwento ko, pinag-pray namin ni Kuya Joel, yung may cancer dito sa... tayo pala! Sa Villaros. Kami nila Pastor Dennis. Kasi galing kami sa isang worship summit doon sa kina Pastor Peter. Pag-uwi namin, dumaan kami doon sa Pinyahan. At yung asawa pala ng kaibigan ni Kuya Joel, stage 4 na cancer. And nagkikwentuhan, nakatulog nga ako doon, ginising lang ako ni Kuya Joel. Pastor, balin ba kay kararag kayo? Pwede bang ipanalangin natin? Kasi stage 4 cancer daw. Dataningan na. Pumunta kami doon. And then, sige, nananalangin rin ako sa kwan. Wala ring instruction ng Holy Spirit So, pumunta ako sa basic understanding ko na pag naging anak ka ng Diyos, you can freely go to the Father and ask what. So sabi ko sa kapatid, we need to accept the Lord. Kasi itong Diyos natin gracious ito. But we need to lay down our life, surrender natin ang buhay natin sa Kanya, accept Him as our Lord and Savior, at magiging anak tayo ng Panginoon. And then, as children, we can always go to Him as a Father. He listens to us kasi there's no hindrance. So, ayun. Sabi niya naman, okay, di yung pananampalataya ko kasi accept. Kasi ang hinihingi ko nga lang, Pastor, alam ko naman patutunguhan ko. Sabi niya, okay ako sa relationship ko sa Panginoon. I gave my life already to the Lord. So, praise God, sabi ko. So we can ask the Lord, we can, in His grace, we can go and pray. So nanalangin kami nila Pastor Dennis. Hinihiling niya lang 3 months. Kahit 3 months lang, Pastor, na extension ng buhay ko, makausap ko lang ang mga anak ko. Yun yung hinihingi niya. So, nung pagkataas nag-pray, sabi ni Kuya Joel, naka-recover yung pinag-pray natin. May gift ka ata sa pagiging albularyo, Pastor. Bibiruan kami. Hindi, si Pastor Dennis ata How can you claim? Sabi ko naman, ikaw ata talagang matanda ka na. Kasi yun yung nasa scripture Call for the elders. Matanda ka na. Pinakinggan ka ng Panginoon. Scriptural Bibiruan kami. But yun yung approach ko. I always appeal sa, may leading ka ba? May instruction ka ba, Holy Spirit? Pag walang instruction ng Holy Spirit, I always go to that. He is a gracious God, a gracious Father. We can always go. Kasi maraming Kristiyano na parang
pa may self-entitlement sa Panginoon na wagwagan da kano di trono ni Apo Dios. Pambira, lumalapit lang tayo eh. Ikiusap lang. Kilalanin mo naman yung kwan. Humihingi lang tayo ng, diba? May argument naman doon, diba? Yung lumalapit sa Panginoon, eh, sabi ng Panginoon, hanga may kari, yung kwan, hanga may kari dagiti aso, iti tinapay tubing. Wala na. Because, I think she's a Samaritan ba? So parang hindi siya kasi Jew eh. Yun yung kausap ng kwan. Kaya yung sinasabi, that those benefits are for the children of God. Eh, hindi siya worthy sa hinihingi niya. So, yun yung case kasi. Walang covenant ang Gentile sa Diyos eh. Eh, yung mga hinihingi niya na favor, eh, covenant lang sa mga Diyos. Pero sabi niya, yung argument niya sa faith niya, sabi niya sa Panginoon eh, kahit yung mga aso, worthy naman sa mga nalalaglag ng tinag nga murkat. And na-amaze ang Panginoon kasi sabi ng Panginoon, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Napakatinding pananampalataya. Ay, pinagaling ng Panginoon. So, yun. And the Lord give you conviction on those. So ganito ako magturo because I really desire na magkaroon ng a new generation of fellow ministers na hindi natin iniha-hype ang Panginoon. We just simply speak the message. We simply explain what we read and what we believe, and miracles are simply follows. Kasi yung nangyayari minsan, we push the miracle. Hindi, speak the message and miracle will follow. Yun yung pattern ng Biblia. Ina-hype natin eh, parang nabla-blackmail tuloy ang Panginoon na mapepersa siyang gawin dahil wala, sinet up mo na siya eh. Parang ganon eh. He is Lord. We will allow Him to do what He like. Sasabihin naman tayo pag may instruction eh. Pero wag nating set upin ang Panginoon kasi parang pangit yung He is Lord. Who are we? Parang ganun yun. Yun yung ko na the spirit, the same with Luke na it should be solid historical fact. Na pag pinagaling ng Panginoon, hindi, totoo ito, gumaling ako. Siya mismo magsasabi. So, siya rin yung magkukonvince sa iba na pwede kang lumapit sa Panginoon. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Honestly, naging frustrated ako. Napakaraming pumupuntang evangelist noon sa ministry natin. They talk so much. But nabibitin ako sa demonstration ng Panginoon. And I blame them. Patawad. I blame them na hindi ganito yung nababasa ko sa Book of Acts. Kaya yung prayer ko sa Panginoon, Lord, I will not hide. But you work, sana Lord, sasabihin ko ito and then satisfy me. Let these eyes see your glory. So yun yung prayer ko. And then, tuwang-tuwa ako sa youth camp. Ang daming nag-i-speak in tongues na. Hindi tayo nag-lay hands na sabihin na naman natin na tayo yung may giftings. Ganito, Lord. Kunti pa yan. Gusto ko sa... So we keep on praying that. Naghihintay pa ako ng mga testimonies. Lord, mas marami pa sana yung gumagaling talaga. Yung hindi naghihintay ng... So yun yung I desire. Kasi naniniwala naman ako na the Lord will pour out His Spirit in the last days. There is a latter rain. And may we be witnesses of those. So, Pastor Imelda, miracles yung mga kwento ng mga amo mo, sinasagot ng Panginoon yung prayer request nila. Those are miracles eh. Sabihin ba naman, I fear God you serve. So, bakit niya sasabihin yun? So parang ganun, mga legit ba? Mga legit na even those who are not of the same faith see the
Nakita niya, nangyari sa kanya, historical fact. So, yun yung kan natin. So, tingnan natin yun. May the Lord give us the grace na during the time of our ministry, sasabihin sana ng mga tao, legit yung mga yan. Pag yung mga sinasabi nila, hindi hype yan. Talagang nangyayari yung mga yan. So, yan, we pray for that kind of ministry na it's not because of us. Because yung sinasabi natin totoo. And the Lord is working. The signs, wonders, and miracles are following. So we focus on, kaya yung message ko kaninang umaga sa DNA. We focus on the message. It's the message. It's the message. Signs, wonders will follow. So, hindi. Karamihan na kasi, it's the miracle. It's the miracle. At kinakasangkapan mo yung message para ma-demonstrate yung miracle. Hindi. Show the message and the signs, wonders will follow. Okay? So, yun yung desire ni Luke na i-present sa mga Greek. Na itong si Jesus na ito, legit ito. Historical fact. Verified information. So, ayan, sige, tuloy tayo. Medyo lumayo tayo. Parang nag-rant ako sa mga... Pero honestly, nauuhaw ako sa how I wish na naawa rin ako sa tao. How I wish na while we minister, when will you pour out again, Lord? Parang gano'n. So, when will we see Book of Acts again? So I praise God ng mga simple things naman, kaya in-highlight ko sa message kanina. We prayed yesterday for a father na na-stroke, naka-ICU. And then I post the prayer requests in the chat group. And then we really prayed. And then yung sina Ate Angelica, Ate Beverly, God is so good. Nagsasalita na si Papa. And sa kanila, silang first-hand experience na nandun. They credit it to God. The church prayed and God listened. So, silang nagsasalita. The Lord gave them testimony. So yun yung ganun na minsan may patawad, Lord. Kasi may pumupunta na mga ministers doon sa church. And then they talk about these signs, wonders, and miracles. As lang ay sumurot yung panunod ko, sakit man mag-agasan dita. Sa gabasab man ay sakit man ti susuupoy. Kasi lang ay hunger na something na jaw dropping. Yung mga miracles sana. Kaya nga nainggit ako kina Pastor Dante. Kasi they went with kina Pastor Corpus. Nag-crusade sila sa Cagayan. Kinuha kasi ni Pastor Corpus tong sasakyan ng mission. Ang kondisyon ni Papa, papahiram ko yung sasakyan kung pati driver ko, itong driver ko ang sasama. So sumama si Pastor Dante. Sabi ni Pastor Dante, iyan, doon mo talagang kitang-kita mo yung mga pilay na lumalakad, baldadong tumatayo. Sabi niya pero itong si Pastor Corpus, never hype. He simply preached the gospel. And na how I wish na napakaswerte ng generation nila. And may the Lord revive that generation sa ating generation na makikita ulit natin yung mga ganon. Na wala, puro hype lang yung mga hindi sana ganon. Totoo yung sinasabi nila. Kumikilos ang Diyos. Yung message na sinasabi nila, totoo yun. So, we desire for that. Yan. So, present niya. Bakit sinasabi natin na yung argument ni Luke dito, perfect man daw si Jesus Christ? So, bakit yun yung sinasabi ng scholar na portrayal niya?
So kung mapapansin natin, isang argument ng mga scholar, yung genealogy sa unang bahagi, Luke 3:38, talagang yung presentation ng genealogy ni Jesus Christ dito, hanggang doon kay Adam, parang yung idinugtong niya sa root of the first man, Adam, the son of God. So parang in that portrayal, pinapakita niya na legit na tao ito, walang daya. So parang gano'n. So ayan, parang talagang from the very first Adam, agingga na nga the man is on the second Adam, the second perfect man. And ano pa, the emphasis ni Luke sa mga normal na human experiences ni Jesus. So, ayan. Description ng kapanganakan niya, yung pagkabata niya, ayan, yung paglaki niya, yan, dinescribe lahat ni Luke yon. At kung titingnan natin ang ibang gospel kay Matthew, Mark, and John, hindi nila pinertain, hindi nila binanggit yung childhood ni Jesus Christ. So, pero si Luke, parang pinoportray niya na tao ito. Lumaki na kagaya natin. He was just like us. Pinanganak, lumaki, nag-develop, ganun. So, and the humble birth of Jesus Christ, Luke 2 verse 7. Yung normal na pagkabata niya. So, paglaro. So, ayan. Sabi sa Luke 2 verse 39 to 40. So, sabi dito. So, when they perform all things according to the law of the Lord, they returned to Galilee to their own city Nazareth, and the child grew and became strong in spirit. So lumaki siya. Nag-develop siya. Yung even in spiritual, he grew in the spirit, sabi. Yung wisdom niya nag-grow, he was filled with wisdom. The grace of God was upon him. So the portrayal na kagaya rin natin. He was filled with wisdom. So, pwede rin tayong mapuno ng wisdom. The grace of God was upon him. Yun yung kanya, the grace of God was upon him. So parang normal na tao na pag God's grace yan, God's grace. So parang yan yung so normal human portrayal. Mapapansin din natin sa Luke 2 verse 49, yung mapapansin natin yung nawala siya. Because he desired for wisdom. He desired for understanding. Ipinortray siya ni Luke na nandun siya sa harapan ng mga teachers. Midst of the teachers. Nakikinig siya, nagtatanong, tapos ini-express niya rin yung mga pananaw niya. Makikita mo na he grew in understanding. at yung mga versions niya, di ba may mga ganun na bata kung nakapalo kayo kay Blackman Family. Kakaiba yung natutuwa ako kay Jet. Parang itong batang ito, parang na-portray si Jesus Christ just like that na pag mag-question siguro and then hindi kaya ganito. And then na-amaze sila sa mga explanation nila sa explanation niya. Kasi na-portray doon verse 47. And all who heard him were astonished at his understanding and answers. So, ayan. So when they saw him, they were amazed. And his mother said, so parang ganon. Pinagalitan rin ng nanay niya. Verse 28, nakita ng nanay niya. Son, why have you done this to us? Pinagdanagnak kung ano ni. Dati classmate ko, seminary. Napandangay Manila and then Divisoria kasi mamimili ng mga gamit. At nung kumakain sila sa Jollibee sa Divisoria, itong si Pilo rin pangalan ng bata nung nandun sila, biniro niya yung niloko niya yung mama niya. Parang nag-o-order ng mama niya, pumunta siya sa likuran ni Jollibee, nagtago doon. Tapos nung nahalata ni mama niya, wala na siya. Parang sabi ni mama niya, pinagpawisan ako ng malamig. Divisoria yan, tapos hindi mo na makita yung anak mo. So parang gano'n. Parang gano'n rin na pinagpawisan, pambihira, pinagkatiwala ka ng Diyos sa amin, tapos
So, ayan, makikita rin natin dito na pinortray na may part rin na ganun. So, sabi doon, your father and I have sought you anxiously. Kabadong-kabado kami. Tapos sumagot siya, why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? So, but they did not understand the statements which he spoke to them. Yung, doon, yun yung portrayal na inargue niya yung hindi niyo ba alam ang plano sa akin? Pero kung itutuloy mong basahin sa verse 51, so sabi doon, then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. So parang pag nagpasakop siya sa mga parents, God ito, pero lumaki siyang parang tao. So pinagalitan ng nanay niya, pero nagpakatino na rin. So parang ganun, hindi naman kapilyuhan yung kwan eh. He was just so curious. He was just so he desires to talk with. May mga batang ganun eh, mahilig makipagkwentuhan sa matatanda. So at least makikita mo rito na hindi ka pasawayan nito. Siguro na amaze lang siya nakikipag-usap. Wala na pala sa biyahe, hindi nakasama sa karaban. So ayan, hindi natin alam kung sino nakakwentuhan niya doon na may mga sikat rin sigurong teachers noon. So lumaki siya. Luke 2:52 dinescribe siya ni Luke na he increased in wisdom and stature and in favor with God and men. So lumalago yan. So kaya ibig sabihin sa atin, we should grow in that also. Wisdom, stature, favor in men, God and men. So magmamature tayo. So nagdevelop siya intellectually, nagdevelop siya physically, nagdevelop siya spiritually, favor with God, nagdevelop siya socially, favor with men. So parang the normal presentation na kagaya rin lang natin. So ayan. And then pinortray ni Luke sa kanya yung at the age of 30, Luke 3:23. Ayun na, parang noon na siya nag-start ng ministry. Now, si Luke lang nagbanggit noon sa specific na edad na yon. So, very literal si Paul na pinortray niya na nung edad 30 siya, mga edad 30, he started in ministry. Very specific si Luke sa detail na ito. So, pinakita na din yung guro na siya dito. Ipinortray na the full teacher. So, naman. So, yun. Pinortray ni Luke si Jesus as a man of prayer. So kung susundan mo yung pagiging prayerful ni Jesus, mas madaming emphasis ni Luke dito kaysa sa ibang gospel. So parang tao talaga na pinortray niya na ito, prayerful ito. Very dependent on God. Perfectly man, walang daya. So, ayan. He focus sa pagiging tao niya, nag-focus siya sa dependency on God. So Luke 5:16, so he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Sabi daw. Came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. So, how to be man? You can only be true man pag you always depend on God. So, yan. In prayer. Ano pang, may iba pang pinagtuunan ni Luke sa pagiging tao, pagkatao ni Jesus Christ. So, diniinan rin ni Luke yung pangangailangan niyang kumain. So, kasi nung bago siya mamatay, nagkomunyon sila, kumakain doon. Pambira, siguro portrayal dito. Mabigat-bigat ang trabaho bukas. Mabigat-bigat yung bubuhatin. So kumain siya and then pagka-resurrect, kainan na naman. Di ba? Nagkalap dati nandun siya sa gilid, nagtuntunog. So, yan. So the portrayal na kumakain ito, tao ito. So, ayan. Umuupo doon. So, and then, yan, kumakain. Ano pa? Yung emphasis rin ni Luke dito na yung empowering ministry of the Holy Spirit. Kapansin-pansin rin ito na
Kabatawan dagana. Hello, ape. Pastor, awan signal mo sa Ay, sandali. MacBook. FaceTime. Okay, meron na ba ulit ako? Oh. Hello? Oh, Pastor. Okay na? Nalobat yung cellphone na ginagamit kong camera. Mas malinaw kasi yung isa. Okay, tuloy natin. So, emphasis on hindi lang sa empowering ng Holy Spirit. Sa pagmi-minister ni Jesus Christ, mapapansin ninyo na always depended on the Holy Spirit. And, so titingnan mo rito. Hindi siya nakasalalay sa gift na, sa sarili niyang na-gift. Always depended on the Holy Spirit. So, maybe, being tayo na pure human, we imitate this. We imitate this perspective. Always depend on the Holy Spirit. So sa akin, ang gift, sa pananaw ko, ang gift ko, ang Holy Spirit. At pag nandun yung Holy Spirit, ano mang other gifts, bahala siya. Pag kailangan ng Holy Spirit ng prophecy, He can enable me to prophesy. Pag kailangan ng Holy Spirit ng healing, He can enable me to demonstrate His healing power. Pag kailangan ng Holy Spirit ng tagapagsalita niya, he can use me. So yun yung pananaw ko na I never claim to have healing gift. I never claim. So ko lang I claim that the Holy Spirit yun yung pinagpe-pray ko lagi na Lord, you can use me. So yun yung you are my gift. At dahil I have you, you can enable me whatever need na kailangan mo. So pero lang siguro sa music. Hindi ko lang alam, magkakahimala kaya doon? Pag biglang alam ko naman na mag-gitara, alam ko na mag-keyboard, I think that is a skill that needs to be developed. So I think may mga miracle rin na gano'n. But anyway, bukod doon, sa empowering of the Holy Spirit, yung emphasis rin ni Luke doon sa yung very natural na relationship ni Jesus sa mga tao, yung panakitao na. So yung heart of compassion for people, yung total identification niya sa average na tao na marunong siya makipagkapwa-tao. So yun yung ini-highlight niya rin, yung social skills ng Panginoong Jesus. Talagang tao ito. Muna makibagay. So parang ganun. So another depiction na pinakita ni Luke yung si Jesus dun sa Garden of Gethsemane, may mga angels na ministering to him. 'Di ba? Pinag-aralan natin sa angelology to. Ang tao pinaglilingkuran ng mga anghel. So 'yun. Na-depict rin doon. So and the need for assistance. Luke's another depiction of Luke, yung paghihirap, yung agony na pinagdaanan ni Jesus sa garden. Yung sa sobrang siguro halo-halo na ang kaba, halo-halo na yung worry, lahat doon. Na pagpawisan siya ng hindi lang parang butil ng munggo, kundi talagang parang dugo na. So, ini-study ng nangyayari raw to pag too much distress raw yung mga sundalo sa giyera. Talagang raw, lumalabas sa pores nila, dugo na. So, parang ganun. So, parang tinortray niya talaga yung agonizing, very, alam kaya ni Dr. Luke yun? Nasa sobrang agony Siyempre, doktor ito.
sa pores mo, lahat na ng pores mo, yung agdaringungo, amin na yun. Pag hindi mo naiintindihan, yung kaba, halo-halo na doon. But yung pagkaba, that is very human. So, yan. And then, dito, kay Luke rin lang, yung depiction dito na noong namatay na siya, yung sabi, may nag-comment na centurion doon eh. Sabi niya, pagkabanggit doon na righteous man. The word righteous kasi, in other term is, in the Greek term, can be translated as perfect. So hindi lang sinless yung sinasabi doon. Sinasabi nito, tao talaga to. So parang ganon. So na-depict rin yung portrayal sa Luke 23 verse 47. And isa pa, yung di pa nangyawat ngayon ni Jesus Christ, into thy hands I commit my spirit. So that is very human. Na sa atin, Lord, iyawat ko tibiyag ko kaniyamon. That is very human. So, yun yung portrayal rin ni Luke na gano'n. Okay? And ayan, ano yung bukod doon, ano yung mga distinct features rin ng Book of Luke? Ano naiiba rin na yung volume ng text, makikita natin na mas maraming isinulat si Luke sa ibang writer sa New Testament bukod kay Paul. So, bukod ba or including Paul, sabi dito eh. So, volume of text. Ay, tama. Kasi makapal tong Luke eh. So, including Paul. Kasi maraming sinulat si Paul, pero maraming book pag pinag-compile mo. Pero bawat liham ni Paul, wala. Si Luke ang may pinakamahabang aklat sa New Testament. So, very detailed yung pagsusulat niya. So, mahaba. Siya ang pinakamahabang sulat sa buong New Testament. And ito, very distinct rin sa kanya. May 4 na songs na kanya doon. So, the Song of Mary, Magnificat. Luke 1:39 to 45. So, music rin. Music-oriented rin. So, worship leader rin kaya to ni Paul. Pinakanta niya si Mary. Nilagay niya rin yung Song of Zechariah, Benedictus, Luke 1:67 to 79. Pinakanta rin niya yung mga angel. Sa description niya kumanta yung mga angel In excelsis Deo, Glory. Yun yung one when the Lord was born. And then the Song of Simeon, nung nakita niya yung Messiah, yung sa temple, napakanta siya doon napakanta siya. So, pagkikita niyo rito na yun rin yung unique niya sa pagsusulat niya sa kwan. May kanta siyang kwan. So, ang isa ring kapansin-pansin dito, yung emphasis ni Luke sa tila raw sa observation nila sa mga babae. Mataas ang pagtingin ni Luke sa mga babae. He always highlight them. He always put them higher. Parang nakakantsawan ng lalaki dito So, pagbungad, pag-resurrect ni Jesus Christ, nandun ang babae. Mga babae, siya yung nung namatay si Jesus Christ, nagtakbuhan lahat, mga babae nandun. So parang hini-highlight ni Luke yung role of women doon sa So that is our study regarding sa Book of Luke na very kaya pag gagawa tayo ng sermon and we want to emphasize on the humanness of God, punta tayo kay Luke. Kasi nakikita mo dito, so gusto mong makarelate, paiintindihan ka ng Diyos na ito kasi He became man. Punta ka kay Luke. Doon mo kukunin ang detalye ng mga supporting verses mo. Kasi yun yung aim ni Luke. So, okay? That's the lesson natin regarding the Book of Luke. And nakita sana natin yung kaibahan niya doon kay Matthew. So, the simple man, lowly man. So, itong talagang totoong tao. Okay? May tanong tayo bukod sa
iba pa? Kung may question? Okay, kung wala na, hinihiling ko nga kay Pastor Dennis to close us in prayer bago tayo magkwento-kwentuhan. Pastor Dennis. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Napag-aralan namin, Panginoon, ng Book of Luke. Lord, na naaral namin, Lord, ng mas malalim kung sino ka, kung sino, Panginoon, si Dr. Luke sa mga sa ministry niya, Lord. At Lord, maraming salamat dahil may mga bagay, Panginoon, na naunawaan namin. May mga bagay, Panginoon, na mas malalim na naunawaan namin tungkol sa iyo, tungkol, Lord God, sa mga ministeryo mo noon, Lord. At hanggang ngayon, Panginoon, salamat dahil ang Holy Spirit mo ang siyang nagbibigay sa amin ng pagkaunawa sa lahat ng mga inaaral po namin sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord, sa teacher namin, si Pastor Brian, at sa mga kapatid namin, Lord, na nasa online. Mag-bless, Panginoon, sa kanila. And Lord, sa mga trabaho nila, trabaho namin, Panginoon, ikaw po ang magbalik sa amin, Lord, ng mga kalakasan upang gagamitin kami, Panginoon, magtrabaho din kinamagahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dagkila ka namin, Lord. Thank you sa gabing ito, sa oras na ito. Mamahinga kami, Panginoon. Lord, mangusap ka kahit sa pagtulog po namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinabalik namin lahat ng kapurihan sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good evening. Magkape tayo. Timpla ni Pastor Dennis di kape.